Lipat kagad tayo sa Taguig City. Nando naman ating kasama si kapatid na Don Capulong at si Brad Bong Budenya. Brad Don, go ahead please. Opo, kapatid Daniel, ang unang magtatanong ko, yung kapatid sa Taguig, si kapatid na Boy Asuga. Opo, kapatid, magandang kapatid po, Brother Eli. Meron po akong nakahandang katanungan tungkol po sa kaligtasan. Ito po ay nabasa ko sa isang talata sa Efeso 2, versikulo 8 hanggang 9 sa Magandang Balita Biblia. Kung tayo pulot po ninyo ko, babasahin ko po. Sa 8 po, ganito po ang mababasa. Dahil sa kagatang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Sa 9 po, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kumisan po, nagtutulog po ito sa akin ang kalituhan. Dahil yung salitang naligtas, para past tense na po yan tayo. Naligtas po saan? At saka po yung mga napanggit na gawa. Kung meron pong dapat gawin, sino po ang gagawa para makamit po ang tunay na kaligtasan? Yun po, Brother Ray, maraming salamat. Sundan ko po yung talatang binasa nyo, kapatid, sa 2:8. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Maliwanag naman po yung pagkakaintindi nyo, tapos na po yung kaligtasan na yun eh. Ang mga taga-Epeso, naligtas na. Paano sila naligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya o pananalig kay Kristo. Ngayon, saan sila naligtas? Yun ang susunod na tanong. Hindi pa naman sila nakakarating sa paghuhukom. Hindi naman masasabing ligtas na sila sa paghuhukom. Hindi rin masasabing ligtas na sila sa parusa. Basta naligtas na sila dahil sa pananampalataya. At yung kaligtasan na yung kaloob ng Diyos yun. Hindi rin dahil sa gawa yun. Kaya ka naligtas upang huwag kang makapagmalaki. Anong kaligtasan yun? Basahin po natin ang Kolosas 1:12 sa Magandang Balita Biblia rin. Pakinggan nyo. At magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ayon, ang kaligtasan pong naranasan ng mga Kristiyano ng una, yung pagkaligtas sa kapangyarihan ng kadiliman. At inilipat ang wika tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So ito po ang first phase o ang unang hakbang sa kaligtasan. Mailigtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Yun ho, unang kaligtasan. Tapos na yun. Halimbawa, Kristiyano ka na, nasa iglesia ka na, nailipat ka na sa kaharian ng anak ng Diyos na si Kristo. Ligtas ka na doon sa kapangyarihan ng kadiliman. Pero, pag nasa iglesia ka na, hindi ibig sabihin, kung nasa iglesia, ligtas ka na habang buhay. Pag hindi ka po nag-ingat, maiwawala mo yung pag-asa mo sa kaligtasan. Pakinggan nyo sa isang talata, Hebreo 10:38. Ganito nakasulat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayun. Kaya kailangan pala, habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, dire-diretso. Kasi kung uurong ka, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan mabuhay kang tuloy-tuloy sa pananampalataya hanggang sa katapusan. Walang urungan. Pag urong, ang mangyayari po yung nasa Hebreo 6:4 hanggang 6. Pakinggan nyo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi,
Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yan, wala na pong pagsisisiyan, yung nakakilala na, nailigtas na sa kapangyarihan ng kadiliman, naliwanagan na. Sabi sa Biblia, tungkol sa minsang naliwanagan. O di naligtas na nga sa kapangyarihan ng kadiliman, pasado na, no? Nakaligtas na, nailigtas na, iniligtas na. Nakalasap pa ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating. Saka nahiwalay sa Diyos, hindi na pwedeng baguhin muli ng pagsisisi. So, ang ibig pong sabihin nun, yung kaligtasan na yon, hindi pa yun yung kaligtasan sa paghukom. Hindi pa yun yung kaligtasan sa parusa. Kasi, kaligtasan pa lang yun sa kapangyarihan ng kadiliman. Kung mapapansin nyo, kapatid, Efeso yan, sulat yan ni Pablo sa taga-Efeso 2:8. Ano po ang sulat naman ni San Juan sa mga taga-Efeso? Ang mga taga-Efeso ay parang gustong lumiko. Ano po ang sulat naman ni San Juan sa mga taga-Efeso? Apokalipsis 2. Ganito po ang ating mababasa. 1. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan. At may pagtitiis ka, at nagbata ka, dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka, at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Napansin nyo, kapatid, sulat yan sa Efeso. Merong taga-Efeso na iniiwan yung kanilang unang pag-ibig, parang gustong bumitaw, parang nanglalamig. Magsisi ka, pag hindi, papariyan ako sa iyo, aalisin ko yung kandelero, malibang magsisi ka. Ano ibig sabihin? Yung kaligtasang nakamit ng taga-Efeso na sinulatan ni Pablo ay kaligtasan hindi sa parusa. Kaligtasan yon sa kapangyarihan ng kadiliman. Nailipat sila sa kaliwanagan. Samantalang sila'y nasa kaliwanagan sa iglesia, dapat silang magpatuloy sa paggawa at sa pananampalataya. Pag hindi sila nagpatuloy at iniwan nila yung unang pag-ibig, gaya ng sinasabi sa Apokalipsis, ito po'y salita sa mga taga-Efeso. Sabi, pag hindi ka nagsisi, pagka nagpatuloy ka dyan sa ginagawa mo, aalisin ko na yung kandilero sa kanyang kinalalagyan. Mawawalan ka na ng kaligtasan. Kaya po, ang tinutukoy na kaligtasang iniligtas na kayo, sabi ni Pablo sa taga-Efeso, iniligtas na sa kapangyarihan ng kadiliman. Pero hindi pa yun yung final na kaligtasan sa araw ng paghukom. Pag nagpabaya ka, maiwawala mo yun. Maaaring ma-forfeit yung kaligtasan na yon. Yung kaligtasan na yon, hindi dahil sa gawa. Bakit? Kasalukuyang nasa madilim ka eh. So, ang gawa mo, puro kalukuhan. Doon sa kalukuhang ginagawa mo, nahabag ang Diyos sa'yo, iniligtas ka, dinampot ka sa kadiliman. Yun po ang ibig sabihin nun eh. Hindi dahil sa gawa, dahil wala ka namang ginagawa pang mabuti nun eh. At gumagawa ka man halimbawa ng mabuti, kung hindi ka naman kukunin ng Diyos, mababaliwala yung mabuting ginagawa mo kung wala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi kasi sa unang Korinto 1:19, itatakwil ko ang kabaitan ng mababait. Hindi ko mo mabait ka, ligtas ka na. Merong kabaitang pantao. Kaya yung pagkakaligtas na nangyari sa mga taga-Efeso, hindi dahil yun sa gawa nila, na sarili nilang gawain. Basahin natin ang Tito 3, versikulo 5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo.
sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Kita nyo, hindi dahil sa gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Nung wala ka pa sa aral ng Diyos, nung wala ka pang kasamang Diyos, gumagawa ka man ng katwiran, hindi dahil dun ka maliligtas eh. Kasi meron pong paggawang katwiran na sarili mo lang. Meron namang paggawa sa katwiran, kasama mo na ang Diyos sa paggawa. Magkaiba po yun eh. Samantalang nasa labas ka ng katwiran, nasa labas ka ng katotohanan, gumagawa ka man ng katwiran, invalid po yun eh. Walang kwenta yun eh. Hindi dahil dun sa gawa ng katwiran na ginawa nating sarili. Meron kasing panggawang pansarili ang tao eh. Katwiran kung minsan niya, pansarili niya lang. Pero merong gawa ng katwiran, kasama mo ang Diyos na gumagawa. Pag ikaw ay nasa iglesyang katotohanan, sasamahan ka ng Diyos. Sabi ng Diyos, malibang kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So, merong paggawa na kasama si Kristo. May paggawa na kasama ang Diyos. Gawa ng katwiran nating sarili, hindi yun ang dahilan, kaya tayo inililigtas ng Diyos sa kadiliman eh. Yung sa Efeso, kung babalikan natin yung 2:9, ang sabi po, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Aling mga gawa yon? Yung pwede mong ipagmapuri, yung pansarili mo. Kaya hindi gawang pansarili ito eh. Kasi kung ginawa mo ang isang bagay kasama ang Diyos, ano ipagmamapuri mo? Kaya mo lang nagawa, kasama mo si Kristo at kasama mo ang Ama. Pero kung pansarili mo lang, nung ikaw ay walang Kristo, wala kang Ama, sabi mo mabait ako, pwede mong ipagmapuri yon. Kaya sabi ni Pablo, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino may huwag magmapuri. Aling mga gawa yon? Mga gawang pansarili. Niliwanag din niya ni Pablo sa 3:5 ng Tito. Hindi sa gawa ng katwiran na ginawa nating sarili. Ano po ibig kong sabihin? Kung nasusundan nyo, mga kapatid, ang nasa kaisipan ko na nasa Biblia, ang tao, ang unang step ng pagliligtas, ililigtas ka ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman. Yung pagliligtas na yon, hindi dahil sa gawa mo yon, hindi dahil sa ikaw ay matwid, o hindi dahil sa ikaw ay marunong o mayamang ka, kundi awa ng Diyos yon sa lahat ng tao. Awa po ng Diyos yon. Kaloob yon, gift. Kagandahang loob ng Diyos yon na sa gitna ng kadiliman, damputing ka niya. Pakinggan nyo, sabi sa Efeso, hindi lang binabasa sa umpisa eh. Binabasa lang ng mga born again yan, 2:8 na. Umpisahan natin sa 1. At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ayon, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas, ang sabi ni Pablo. Bagaman tayo patay dahil sa ating kasalanan, ng una na nilakaran natin, tayo'y sa pamamagitan ng mayamang awa ng Diyos, binuhay na kalakip ni Kristo, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ano po yung kaligtasan na yon? Kaligtasan sa kasalanan. Kaligtasan sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya nangyari sa atin yon sa awa ng Diyos, sa biyaya, hindi dahil sa ating gawa na ginawa nating sarili. Ayon. Pero pag halimbawa, nailigtas ka na po sa kapangyarihan ng kadiliman, nailipat ka na sa kaharian ng Diyos, sa iglesia. Nasa iglesia ka na, nasa katotohanan ka na, nasa kabutihan ka na, nasa liwanag ka na, nasa katwiran ka na, aba, gagawa ka po. Para ka naman maligtas dun sa darating na paghuhukom. Kailangan po ang gumawa ka na.
Pakinggan nyo sa isang talata sa 2:7 ng Roma. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Ayan, sabi ni San Pablo, para magkabuhay ka ng walang hanggan, magtitiyaga ka sa mabubuting gawa. So gagawa ka pag nasa iglesia ka na. Nung ikaw ay iligtas, nasa labas ka ng iglesia, iligtas ka sa kapangyarihan ng kadiliman, wala ka pang malay sa paggawa nun eh. Kaya ang gawa mo nun, puro pansarili, puro pagmamapuri, puro pangkitan tao. Kung minsan, mga gawang hindi kasang-ayon ng kalooban ng Diyos. Hindi dahil doon, kaya ka iniligtas sa kapangyarihan ng kadiliman. Dahil sa awa ng Diyos, iniligtas ka. Ngayong nasa kapangyarihan ka na ng Diyos, ngayong ikaw ay nasa kaliwanagan, bay gagawa ka na. Magtitiyaga ka sa mabubuting gawa. Bakit po? Pakinggan nyo sa Filipos 2:12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ayan. Pagka ikaw ay nasa iglesia na, lulubusin mo ngayon yung gawain ng sarili mong pagkaligtas. Sabi ni Pablo, na may takot at panginginig. So, gagawa tayo. Yung sinasabing, hindi dahil sa gawa, hindi basta gawa yon, gawa lang na pansarili yon. Hindi dahil dun sa gawa, dun ka iniligtas ng Diyos. Kaya ka niligtas ng Diyos sa kadiliman, sa awa niya sa'yo. Pero ngayong nasa katotohanan ka at sa kaliwanagan, gagawa ka naman. Gagawa ka. Hindi pwedeng pag nasa liwanag ka na, nalipat ka na sa liwanag, galing sa kadiliman, hindi ka gagawa. Gagawa ka ng iyong ikaliligtas. Ang sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. So, gagawa ka dun sa pinagagawa ng Diyos na ikaliligtas mo. Meron kang gagawin eh. Alin po ba yon? 2 Timoteo 3:17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayan, yung mga gawang mabuti, ituturo ng Diyos sa atin. Yung hindi yung gawa na gusto mo lang gawin. Hindi yung gawang pansarili mo. Kundi, ang tao ng Diyos para maging sakdal at maligtas, tinuturuan ng Diyos gumawa ng lahat ng gawang mabuti. Alin yung gawang mabuti? Yung naaayon sa kalooban ng Diyos. Iba kasi yung mabuti sa Diyos, iba yung mabuti sa tao. Ngayon, ang sabi ng mga pastor ng born again, yan kang ating mga gawa. Gawa yan sabi, yan kay maruruming basahan. Kaya wala ikang kailangan ng gawang mabuti. Wala namang nakalagay dun sa Isayas na yung gawang mabuti maruming basahan. Basahin nga natin yung Isayas, kapatid na Luz. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Kita nyo, sabi sa Biblia, ang lahat naming katwiran naging parang basahang marumi. Lahat naming katwiran, pantao yan, hindi katwiran ng Diyos yan. Yung katwiran ng tao parang basahang marumi yun sa harap ng Diyos. Kahit ano gawin mong mabuti para sa sarili mo, parang basahang marumi lang yan sa Diyos. Kasi pansarili mo lang yan 16:15 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Maliwanag na pansarili lang yan Kayong nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng tao, kasuklam-suklam pa kayo sa Diyos Kaya nga sabi ng Diyos, itatakwil ko ang kabaitan ng mababait at ang karunungan ng marurunong, itatakwil ko, sabi ng Diyos. Kasi pansarili yan Pero pag ang ginagawa mo, yung kabutihang utos ng Diyos, sino magsasabing maruming basahan yun? Utos ng Diyos yun Katwiran ng Diyos yun, hindi naman katwirang pansarili. Kaya ganito po kapatid, para maunawaan mo, Sa unang parte ng pagliligtas, sa unang hakbang, gumagawa ka ng kung ano-ano, masasama. Gumagawa ka rin ng mabuti sa pansarili mo lang. Iniligtas ka ngayon ng Diyos.
Inalis ka sa kadiliman, nilagay ka sa kaliwanagan. Pag nasa liwanag ka na, gagawa ka na ngayon. Hindi pwedeng hindi. Kasi yung gawa na yon, gawa na nasa liwanag ka na, yun ang ikaliligtas mo pagdating ng paghukom. Yung unang kaligtasan na iniligtas ka sa pangyarihan ng kadiliman, hindi nakabatay sa gawa yon. Paano ibabatay sa gawa yun? Wala kang ang malay sa aral, wala kang ang malay sa katwiran. Yun ay awa ng Diyos yun, kaloob ng Diyos yun, kagandahang loob ng Diyos yun. Maligtas tayo, samantalang tayo gumagawa ng sari-saring mali, naawa ang Diyos sa atin, nilagay tayo sa liwanag. Pag nasa liwanag ka na, gagawa ka na ngayon ng kabutihan. Anong kabutihan? Yung kabutihang ipinagagawa naman ng Diyos. Kasi yun naman ang magiging batayan para sa kaligtasan mo. Pakinggan nyo sa 3:20 ng Juan. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Yun. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Ayan, merong ibang klase ng paggawa eh. Kung ikaw nasa liwanag na, yung ikang gumagawa ng katotohanan, lumalapit yun sa ilaw, sa liwanag, upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Merong ginagawa ang tao pansarili. Meron namang ginagawa sa Diyos. Kasama ang Diyos, katulong ang Diyos, para sa Diyos, yun, mga ginagawa sa Diyos ng mga tao. Yung nakakilala ng katwiran, gagawa po yun. Bakit? Ba't kailangan gumawa? Kasi, doon sa unang Korinto 4:5, ganito po nakasulat. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung maggagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Yan sinasabi diyan pagdating ng Panginoon. Ano magaganap sa pagdating ng Panginoon? Mahahayag ang mga nakatago sa lihim. Ano ang mahahayag? 5:10, 2 Korinto. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ayan, pagdating ng Panginoon, yung gawa mo, doon kahahatulan, kapatid. Kaya hindi pwede sabihin hindi tayo gagawa eh. Hindi na raw kailangan ng mabuting gawa dahil ang kaligtasan daw is a gift. Ayan, yun ang mga pilosopya nila eh. Kaloob ng Diyos yan, hindi dahil sa gawayan. Kaya hindi ka kailangan gumawa ng mabuti. Sabi ko doon sa kapatid dito. Kapatid, sabi ng pastor mo, hindi na kailangan gawang mabuti. Tanong mo sa kanya, Pastor, sabi niyo, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Talaga po bang maliligtas ako kahit di ako gumawa ng mabuti? Oo, basta't niligtas ka na ng Panginoon kahit di ka naggumawa ng mabuti. Yun ang sabi rin ng pastor. Kumpirmahin mo ka ako. Pag sinagot niya, oo, hindi na kailangan yon. Tanong mo susunod, yun ho bang pagbibigay ng ikapo mabuti? Pag sagot niyang mabuti yung pagbibigay ng ikapo, sabi mo sa kanya, mula ko ngayon, Pastor, di na ako magbibigay ng ikapo kasi hindi naman kailangan gumawa ng mabuti para maligtas eh. Ay, nahalata yung pastor niya eh. Hindi ka. Kailangan ikaw magbigay ka para maligtas sapagkat ninanakawan mo ang Diyos. Sasabihin, hindi na kailangan gumawa ng mabuti pero pagka ikapo eh, kailangan magbigay. Ano ibig kong sabihin? Pinapakita ko lang sa inyo mga kapatid, ang napakalaking pagkakaligaw ng mga born again na hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti, once save, always save. Wala sa Biblia yan. Ang unang kaligtasan, alisin ka ng Diyos sa kadiliman, daling ka sa liwanag. Alisin ka sa kasalanan, dalhin ka sa iglesia. Pag nasa iglesia ka na, ligtas ka na? Ligtas ka na. Saan? Sa kadiliman. Pero hindi ka paligtas para sa pagdating ng paghukom. Pag nasa iglesia ka na, gagawa ka. Magpapatuloy ka sa pananampalataya hanggang sa katapusan. Magpapatuloy ka sa pag-iingat, sa paggawa ng mabuti. Pag hindi ka gumawa at umurong ka, hindi kita kalulugdan, sabi ng Diyos. Pwede ka pa niyang itakwil. Kahit natanggap mo na si Kristo, hindi ka nagpatuloy sa pananampalataya, pwede kang itakwil. 2 Korinto 13:5.
Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Kahit nasa iyo pa si Kristo, pag hindi ka nanatili sa pananampalataya, pwede kang itakwil ng Diyos. Ang sinasabi sa Biblia, may kaligtasang hindi dahil sa ginawa natin, dahil nung tayo nasa kadiliman pa. Pero nang mailipat na tayo sa kaliwanagan, kailangan na tayong gumawa nung ipinapagawa ng Diyos. At yung gawa na yon, yun naman ang magliligtas sa atin pagdating ng paghuhukom, dun sa galit na darating. Dalawa po yan dalawang step ng kaligtasan. Una, alisin sa kadiliman, dalhin sa liwanag. Pag nasa liwanag na, gumawa ng kabutihan, magpatuloy hanggang sa katapusan, pagdating ni Kristo, ililigtas ka niya. Bakit? May darating na parusa sa mundo. 13:11 ng Isayas. Pakinggan niyo. At aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan. At aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Ayan, may parusa pong darating May galit ang Diyos na darating. Basahin natin ang Sefanyas 1:18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ayan, merong wakas Meron pong galit ng Diyos. Ang kanyang puot, kahit ginto, kahit pilak, hindi pwedeng makapagligtas. Pero ang pagliligtas na yon, madepende sa ating gagawin, sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang kaligtasan po'y attainable sa pamamagitan ng gagawin nating paglilingkod. Balikan natin ang 2:12 Pilipos, ang sabi ni Pablo, hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya gagawa ka po para ka maligtas. Yun po ang sagot, kapatid. Sana naunawaan niyo. Maraming salamat po, Brother Eric, sa mga kapatid ninyong paliwanag. Mabuhay po kayo. Salamat po kasi hanawa kayo ng Panginoon sa inyong pagdudoktrina, kapatid.